Mga kababayan, isang napakalaking balita ang kumakalat ngayon sa larangan ng depensa, Japan at Pilipinas, pinapinal na ang framework para sa posibleng transfer ng used warships. Oh, hindi lang simpleng usapan, ito na ang simula ng mas malalim na military cooperation na pwedeng magbago sa lakas ng Philippine Navy sa mga susunod na taon. Isipin mo, mula sa isa sa pinaka-advanced naval forces sa Asia, posibleng direktang mapunta sa Pilipinas ang mga destroyer na dati nang ginagamit ng Japan Maritime Self-Defense Force. Ano ang ibig sabihin nito para sa seguridad ng bansa? At gaano kalaki ang epekto nito sa balanse ng kapangyarihan sa West Philippine Sea? Sa pinakahuling ulat, kinumpirma ng ilang sources na ang Japan at Pilipinas ay nasa final coordination na para magtatag ng isang bagong consultation framework. Ang layunin nito, para maayos at sistematikong mapag-usapan ang export ng mga used destroyers ng Japan papunta sa Philippine military. Hindi ito basta-bastang kasunduan. Sa katunayan, inaasahan na maaabot ang pinal na agreement sa darating na Defense Ministers meeting sa May 5. Kapag natuloy ito, magiging isa ito sa pinaka-significant defense development sa pagitan ng dalawang bansa. Ngayon, bakit ito mahalaga? Una sa lahat, ang Japan ay kilala sa pagkakaroon ng highly advanced naval technology. Ang kanilang mga destroyer ay hindi lang basta barko, ito ay multi-role platforms na kayang magsagawa ng anti-air warfare, anti-submarine operations, at surface combat missions. Kung sakaling ma-transfer ang ilan sa mga destroyers na ito sa Pilipinas, malaking upgrade ito kumpara sa kasalukuyang assets ng Philippine Navy. Pero hindi lang ito usapin ng upgrade sa papel. Sa totoong operasyon, ang pagkakaroon ng destroyers ay magbibigay sa Pilipinas ng mas malawak na reach sa karagatan. Ibig sabihin, mas kaya nating magpatrolya sa mas malalayong bahagi ng ating exclusive economic zone nang hindi agad napipilitan umatras dahil sa kakulangan ng capability. Bukod pa rito, ang presence ng mas malalaking warships ay may psychological effect din, isang malinaw na mensahe na hindi na basta-basta kayang i-ignore ang presensya ng Philippine Navy. Dagdag pa rito, posibleng magbukas ang ganitong deal ng oportunidad para sa technology transfer at mas advanced na training para sa ating mga tauhan. Hindi lang barko ang nadadagdag, kundi pati kaalaman at karanasan na magagamit sa pangmatagalang modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa madaling salita, hindi lang ito dagdag puwersa, ito ay investment sa kinabukasan ng naval capability ng Pilipinas. Sa ngayon, ang Pilipinas ay may mga modern frigates tulad ng Jose Rizal class, pero limitado pa rin ang bilang at capability kumpara sa ibang bansa sa rehiyon. Kaya ang pagdagdag ng mga destroyer mula Japan ay hindi lang dagdag numero, ito ay dagdag lakas, dagdag deterrence, at dagdag kakayahan para ipagtanggol ang ating maritime territory. Ano ang nasa loob ng framework? Ang tinatawag na consultation framework ay magsisilbing gabay kung paano isasagawa ang transfer. Hindi lang ito simpleng pagbibigay ng barko, maraming factors ang kailangang pag-usapan. Kasama dito ang kondisyon ng mga barko, upgrades na kailangang gawin bago e-transfer, training ng mga Filipino sailors, logistics at maintenance support, legal at policy compliance ng parehong bansa. Tandaan natin na ang Japan ay may mahigpit na batas pagdating sa export ng military equipment. Kaya ang pagbuo ng framework na ito ay isang malaking hakbang, dahil ipinapakita nito na handa na ang Japan na i-expand ang defense cooperation nito sa Pilipinas. Bakit ngayon ito nangyayari? Hindi lingid sa kaalaman ng marami na tumataas ang tensyon sa West Philippine Sea. Sa harap ng patuloy na hamon sa ating maritime claims, kailangan ng Pilipinas ng mas malakas na depensa, lalo na sa dagat. Dito pumapasok ang Japan. Sa mga nakaraang taon, lumalalim ang ugnayan ng Japan at Pilipinas pagdating sa security cooperation. Mula sa pagbibigay ng patrol vessel sa Philippine Coast Guard, hanggang sa joint exercises, kitang-kita ang intensyon ng Japan na suportahan ang Pilipinas. At ngayon, mukhang susunod na level na ito, ang posibleng transfer ng actual warships. Isa pang interesting na detalye, ang Defense Minister ng Japan na si Shinjiro Koizumi ay inaasahang bibisita sa Pilipinas. Sa kanyang pagbisita, inaasahan niyang masaksihan ang live firing ng Type 88 missile, isang anti-ship missile system ng Japan. Ano ang ibig sabihin nito?
Ipinapakita nito na hindi lang simpleng diplomatikong pagbisita ang mangyayari. Ito ay may kasamang demonstration ng military capability ng Japan, isang malinaw na mensahe ng kanilang kakayahan at commitment sa regional security. Ano ang posibleng makuha ng Pilipinas? Bagamat hindi pa opisyal kung anong klase ng destroyers ang posibleng i-transfer, may mga haka-haka na maaaring kabilang dito ang ilang older but still capable JMSDF destroyers. Kahit used ang mga ito, tandaan natin, ang standard ng Japan pagdating sa maintenance at upgrade ay napakataas. Ibig sabihin, kahit second-hand, mataas pa rin ang kalidad at performance ng mga barkong ito. Sa katunayan, maraming bansa ang mas gugustuhin pa ang used Japanese equipment kaysa brand new mula sa ibang sources dahil sa reliability at advanced systems nito. Pero hindi rin dapat magbulag-bulagan. May mga challenges din na kaakibat ang ganitong deal. Una, ang cost ng maintenance. Ang mga destroyer ay hindi mura i-operate. Kailangan ng sapat na budget para sa fuel, crew training, at upkeep. Pangalawa, integration. Kailangang i-integrate ang mga systems ng Japanese ships sa existing command and control structure ng Philippine Navy. At pangatlo, training. Ang mga Filipino sailors ay kailangang dumaan sa Mason-Sinang training para ma-maximize ang capability ng mga barko. Kapag natuloy ang transfer na ito, hindi lang Pilipinas ang makikinabang, magkakaroon din ito ng epekto sa buong rehiyon. Ito ay magsisilbing signal na ang Japan ay mas aktibo na sa regional defense cooperation. At para sa Pilipinas, ito ay magpapakita na seryoso ang bansa sa pagpapalakas ng sariling depensa. Sa mas malawak na perspektibo, ito ay maaaring mag-contribute sa balance of power sa Indo-Pacific, lalo na sa harap ng lumalakas na presensya ng ibang bansa sa disputed waters. Isa pang mahalagang punto, kapag na-establish ang framework, hindi lang destroyers ang posibleng matransfer sa hinaharap. Posibleng kasama dito ang iba pang naval assets ng Japan, tulad ng patrol aircraft, surveillance systems, o iba pang support vessels. Ibig sabihin, ang kasunduang ito ay hindi one-time deal. Ito ay simula ng mas malawak at pangmatagalang defense partnership. Ayon sa ilang defense analysts, ang hakbang na ito ay isang game changer para sa Philippine Navy. Hindi lang dahil sa dagdag na firepower, kundi dahil sa strategic alignment ng Pilipinas sa isa sa mga pinaka-technologically advanced na bansa sa mundo. Ngunit may ilan din na nagsasabing dapat maging maingat ang Pilipinas sa pag-handle ng ganitong agreements, lalo na sa usapin ng sovereignty at long-term sustainability. Sa kabuuan, ang planong framework para sa transfer ng used destroyers mula Japan papunta sa Pilipinas ay isang napakalaking development. Ito ay sumasalamin sa lumalalim na ugnayan ng dalawang bansa, hindi lang sa ekonomiya, kundi pati sa seguridad. Habang papalapit ang May 5 Defense Meeting, marami ang nakatutok kung tuluyan na bang maisasara ang kasunduang ito. Kung matutuloy, hindi lang ito simpleng dagdag barko sa Philippine Navy. Ito ay simbolo ng bagong yugto sa defense capability ng Pilipinas, isang hakbang patungo sa mas matatag at mas handang bansa sa harap ng anumang hamon sa karagatan. Kaya mga kababayan, abangan natin ang susunod na developments. Dahil ang usaping ito, hindi lang tungkol sa barko, ito ay tungkol sa kinabukasan ng ating pambansang seguridad.